makabuluhang Huwebes na pupunuin natin ng good news at positive vibes. Kaya para sa mga naghahanda o bumabiyahe, papasok sa kanilang eskwelahan, trabaho o kahit sa mga kagigising lang, samahan nyo kaming magbahagi ng ngiti at kaalaman mula sa ating fun-filled and informative topics dahil mas masaya ang umaga dito sa Good Morning, Kuya! Eto mga kasabahay, isa sa mga pag-uusapan natin ang responsibilidad ng pagiging isang fur parent lalo na sa panahon ng emergency situations ng kanilang mga alaga. Kaya sa mga kasambahay nating pet parents, alam nyo na ba ang mga dapat nyong gawin kung sakaling ma-encounter nyo ang mga ganitong sitwasyon? Nako, alamin natin yan mamaya kasama ang ating trusted veterinarian na si Doc Gab Almera. Yon, at isa namang kondisyon na nade-develop habang nasa tiyan pa lamang ng ina ang cleft lip at cleft palate na isang uri ng orofacial clefts. Ano nga ba ang causes, treatments at tamang pag-aalaga sa mga batang may ganitong kondisyon? Aalamin natin yan mamaya sa ating Usapang Pangkalusugan. At para mas happy ang morning natin, isang masarap na dish ang ihahain sa atin with our guest chef. Hi, Chef. Ayan, dito. Good morning, Chef! Good morning. Good morning po! Abangan niyo mamaya kung anong recipe yan dahil ngayon pa lang gutom na ako eh. Gutom na ba kayo? Excited ka na ba ulit sa kusina? Oo naman! Siyempre, excited Kitang-kita mo naman All smiles, Napaka-excited diba? dyan eh. Dumako muna tayo sa ating mga important na advisories for today. Unahin natin itong galing sa Department of Trade and Industry o DTI. Kung mahilig kayo sa mga dekalidad na produktong Pilipino o isa kayong negosyante na gustong palawakin ang inyong market, may event na hindi nyo dapat palampasin. Ongoing po ngayon ang National Exporters Fair 2026 ng DTI. Nagsimula yan noong July 22 na magpapatuloy hanggang July 26, 2026. Nasa mahigit na 200 exporters at export-ready exhibits naman ang naka-showcase dito na nagpapatunay na ang local Filipino products ay kayang-kayang pumasok sa global market. Bukod dyan, meron ding free learning sessions at consultations na makatutulong sa inyo pati na sa inyong business na makakonect sa international market. Siyempre, isa rin itong way para makausap at makilala nyo ang inyong potential business partners, industry leaders at experts na magpapa-level up sa inyong negosyo. Kaya para sa mga interesado, pumunta lang sa Mega Trade Halls 1, 2, 3 sa SM Mega Mall sa Mandaluyong City. Ako, take advantage natin to sa... Lagi naman kapartner ang DTI talaga sa lahat ng ating mga business owners dito sa Pilipinas. Talaga napakalaking... Sa lahat ng mga na-interviews natin before, di ba, ng mga kahit simula sa mga small and medium enterprises, talagang malaking tulong ang DTI, lalo na kapag nagsisimula pa lang. At ito, nabanggit nga natin na kahit na-establish na, kumbaga kung kahit meron na tayong market dito sa Philippines, ito naman yung way, ito na yung chance nila para maipakilala naman, no, internationally. Kumbaga, laging sinasabi sa school ngayon, di ba, maging globally competitive yung mga estudyante. Ito naman, it's time for our products naman, yung mga Pinoy-made na products naman, yung maipakilala natin. Tama! Pero para naman sa mga interesado dyan na mas palalimin pa ang kanilang kaalaman sa wastong paggamit ng wikang Filipino, may magandang opportunity na naghihintay para sa inyo. Magkakaroon ng libreng Massive Open Online Course o MOOC ang University of the Philippines Open University o UPOU sa kursong Panimulang Kasanayan sa Gramatikang Filipino. Ito po ay libre at open para sa lahat. Magsisimula ang kurso sa August 3 hanggang August 28, 2026 at pwedeng mag-self-enroll sa pamamagitan ng Model o ang Massive Open Distance e-learning platform ng UP Open University. Ang kailangan lang dito mga kasambahay ay meron kang model account, pero kung kayo ay wala pa nito ay pwede kayong mag-self-enroll sa kanilang website na makikita sa Facebook page na @UPOU Model. Pagdating sa website, i-click lang ang login at gumawa ng bagong account. I-enter lang ang inyong details sa kanilang forms at hintayin ang confirmation email na pwede nyong matanggap within 3 days.
I-click ang confirm, mag-login, at pwede nyo nang i-browse ang model homepage at piliin ang course kung saan ninyo gustong mag-enroll. Aralin natin itong mga kasangbahay kasi aminin natin kahit magaling tayong magtagalog, kahit ito yung first language natin, kahit yung Filipino, meron pa rin nagkakamali sa paggamit ng mga salita, lalo na kapag pang-edukasyon yung gagawin nila, no? Yung mga sulatin. 'Di ba? Meron yung hindi alam yung paggamit pa ng rito at dito. Meron hindi alam yung na may NANG at NG. Wow. Kumbaga, dito mas magkakaroon tayo ng extensive na learning pagdating sa ating wika na ginagamit. Para kapag gumagawa tayo ng mga sulatin na nasa wikang Filipino, tama rin yung grammar natin. Napakahusay. Ang galing. Subalit tatapwat sapagkat. Ito, meron namang mahalagang abiso ang Philippine Mental Health Association Incorporated o PMHA para sa publiko. Muli po nilang binuksan ang kanilang Remote Mental Health and Psychosocial Support o RMHPSS na isang libreng online mental health service para sa lahat ng Filipino. Ito ay open para sa lahat, lalo na sa mga kailangang sumangguni sa isang profesional pagdating sa pagsuporta ng kanilang mental health. Pwede po kayong lumapit sa PMHA at mag-message sa kanilang Facebook page na @PMHA RMHPSS 2026. Bukas naman po ang kanilang online chat support mula Monday to Friday from 7 a.m. to 6 p.m. simula July 20 hanggang October 16, 2026. Ayan na. Sa mga naghahanap ng mga libreng psychosocial support, pwede po kayo mag-message dito. Pero yung chat support nila hanggang 6 p.m. lang. Ang kadalasan na mga nagkakaroon ng mga episode, minsan gabi. So, kung sa tingin niyo, for example, alas 12 ng gabi, tapos wala kayong makausap, pwede naman po sa NCMH, National Center for Mental Health. Meron tayong hotline dyan, 24 hours po ninyo pwedeng tawagan. Kahit may problema ka lang, tawag ka lang, gusto mo lang nakausap, sumasagot sila, tapos kakausapin ka nila. Oo, kaya Galing, ah. pwede pong tumawag. Kaso particular yung gusto nila si Celine. Ay, tulog na po ako nun. Sa oras po na kayo, yun. mga kasambahay, Tulog na po ako nun. Mamaya kay si Celine tumatawag. Si Celine, di ba, pwede kang tawagan. Pero at least may mga ganyan, no, na pwedeng matawagan if ever meron tayong mga pinagdadaanan. Okay na okay yan. Ito naman, may paalala naman ang Philippine National Police o PNP Anti-Cybercrime Group laban sa QR code phishing o quishing. Sa dami kasi ng nagkalat na QR codes ngayon, meron na ring mga scammers na ginagamit ito para makapangloko, makapagnakaw at makakuha ng importante at pribadong impormasyon sa ating mga kababayan. Kaya bago mag-scan ng mga QR codes, magsuri muna at i-double check kung legitimate ba ang source nito. Kagaya ng sabi ng PNP Anti-Cybercrime Group, think before you scan at stay cyber safe. O ano, napaka-importante. Kasi ngayon, na rin usong-uso na rin talaga yung QR payments. Di ba? Yung mga, pakisend mo na lang dito sa QR code. Ganyan. Pero meron pala tong QR phishing, no? Ngayon ko lang na rin to. Pero magandang paalala to ng Anti-Cybercrime Group. Kasi naalala ko before meron din kaming ganyang insidente na cybercrime na masasabi. Actually, mother ko mismo na yung account niya sa online. Tapos, totoo nga yung nangyari na kumakalat na biglang magchat-chat sa iba-ibang mga kasama dun sa messenger, tapos mangungutang, ganyan-ganyan. Merong nabiktima na ganyan. Meron akong 2,000. Doon may mga ganun, totoo nga. Tapos may mga nagme-message. Kaya maganda rin talaga na dinodouble check yung mga ganun. Oo, Tanungin mo muna, tawagan mo. Dapat nga daw i-video call. Ang Oo, daming video ganyan. call. Pero ito QR, phishing. Pati sa QR code, no, tumatalino na rin talaga sila. Ano na kaya yung next na shing? Nasusunod. Wag naman, Phishing, tama na. wishing. Kasi, di ba, minsan kapag kunyari nagbabayad tayo sa mga establishments, di ba, hingi ka na lang ng QR code. Minsan yung mga QR codes nila, di ba, naka-post lang dun sa public areas. Ang dali-dali Hindi lagyan na. connected sa ano. Kumbaga, minsan di nila nababantayan. Mandali lang lagyan yun, parang sticker lang. Papatungan mo ng ibang fake na QR code kung merong mga, binigyan ko pa ng idea. Huwag na natin bigyan ng idea. Pero, pwede naman, di ba, pwede naman parang account number na lang mismo. Kaysa mag QR code, hingi mo lang yung account number para mas sigurado na tama yung number. Kasi yung
QR code. Minsan, di naman double check na eh. Isa yun siguro sa way para makaiwas tayo. That's right! Check ng QR code, check din nila yung pangalan. Dapat similar dun sa oo. sinascan nila na QR code. Pag magkaiba, magtanong na kayo dun Tama, sa mga tama. tao sa store na pinagbibilhan. Tsaka baka mabiktima kayo ng kunwari, nakalagay, free wifi, o baka free cash, o scan nyo lang scan yung mo. QR code. Naku, walang mga ganun, Ang walang dami mga din libre. recently, nag-check ako ng spam ng emails ko. Ang dami nanalo ako. Pero para silang nag-invite ng collaboration with you. So, kunyari, mag-collab tayo kasi ganito, nanalo ka ng ganito. Tapos, kung hindi ka sanay na makatanggap ng mga ganong message, isipin mo talaga totoo. Isang click lang, wala, nakuha na lahat. Daming pwede mag-fish lalo na sa mga yun nga sa email. Nung kailan nga alam, may nag-message sa akin eh. Ano yan? Meron kang unclaimed daw na parang 30,000 pesos na Tapos sabi ko. kailangan mo maglaro. Hindi, kailangan mo na i-click para i-claim daw. Naku Parang po. too good to be true. Pag too good to be true, medyo na tayo, mag-doubt na tayo. Isip na tayo. At yan po ang ating mahahalagang advisories for today. Lumipat naman tayo sa ating weather update ngayong araw. Dito po sa Metro Manila, 25 to 33 degrees ang temperature natin with 60% chance of rain. Huwag kalimutang magdala ng payong kung lalabas at kung maabutan naman ng ulan, ay maligo agad at huwag hayaang bumaba ang temperatura ng katawan para maiwasan po natin ang pagkakasakit. Gabi umuulan, no? Umuulan ba dito? ng Very gabi? good. Hindi ko na. Oh, nung gabi, medyo malamig-lamig. Naka-open window ako kagabi. Saka maganda yung oras ng ulan kasi parang nakauwi na yung karamihan. Tama. Oo. Mamaya yung 60% gabi ka ulit. Ay, wag pala, pupunta pala ako dito mamaya. Wag na pala. Ini-schedule. Hapon na lang. Pabor sa atin. Sa kanya lang. Kami lagi nag-a-adjust. Mabiyahe kasi ako eh. So, Oh, sana ma-risked dahil kay Celine, no? Mahirap nga kapag may pasok yung mga tao. Talagang basang-basa sila sa ulan. Mapapakanta ka na lang talaga. Pagtulog na. Ito naman, sa Cebu, 80% naman ang chance of rain sa Cebu with 25 to 31 degrees of temperature. Hanggat maaari po ay wag nang lumabas kung walang mahalagang mga errands. I-double check din ang safety ng tahanan kung ito ba ay prone na pasukan ng ulan o tubig baha at lumikas po agad kung kinakailangan. sa Davao naman, 24 to 31 degrees ang temperature at 60% ang tsansang umulan. Huwag agad tumapat sa electric fan o aircon pagkatapos maliko o maulanan para maiwasan na magkaroon ng ubo at sipon dahil uso po yan ngayon. Lahat ba may ubo na? At saka sipon. Bawal pala yun. Uso pala ngayon natin din, yan ha? sa mga doctors natin next time. Kakaubo po ba pag tumapat tayo sa electric fan? Mainit. Kasi matutuyo daw yung lalamunan mo. Kaya, tatalikod na lang. Tapos pag tumalikod, bawal din. Naku, mag-inom-inom na ng mga vitamin C. Tsaka yung mga napapanahon na prutas ngayon, yun yung kainin natin. Para ano bang maprotektahan panahon na tayo. prutas ngayong July? Mangga? Mangga ba? Mangga? Wala na mangga. Alam ko pag tag-ulan, mga citrus eh. Diba? Yung mga citrus. Meron ng mga vitamin lansones C. ngayon sa palengke. Okay lang ito, mangustin nga eh. Mangustin. Uy! Sa Davao, August. Oo nga. Sa Davao. Oo, nagsastart na rin Mura ang dyan. mangustin. Medyo mahal pa dito Baka sa atin. naman, mangustin. Oo. O, ito naman, 60% chance ang ulan naman sa Baguio. At 17 to 25 degrees ang temperature. Palagi magsuot ang jacket. Magbini na rin para para maprotektahan ang inyong balat, ang inyong immune system laban sa lamig ng panahon. Uminom ng sapat na tubig at siguraduhing malinis at hindi contaminated. Stay safe and stay informed, mga kasambahay. Ito naman, sky updates naman tayo para sa mga sky lovers. Sumikat na ang araw kaninang 5:37 ng umaga at mamayang 6:28 naman po ng gabi ang paglubog nito. Yon, at abangan nyo naman mamaya ang mga interesting topics and activities kasama ang ating mga special guests sa pagbabalik ng Good Morning Kuya. Welcome back to Good Morning Kuya! At ako muna ang
makakasama nyo ngayon dito sa ating kusina. At bago tayo magluto today, check muna natin ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga palengke dito sa Metro Manila. Kaya ihanda nyo na po ang inyong ballpen at papel para maglista na kayo ng presyo dahil sa bantay presyo ng Department of Agriculture as of July 22, 2026. Narito po ang ating mga listahan. Sa ating bigas na imported, 48 to 60 pesos ang kada kilo at ang local rice naman po ay 44 pesos to 60 pesos kada kilo. Sa ating meat, ang chicken na whole ay naglalaro sa 194 to 213 pesos kada kilo. Sa ating isda, tulad ng bangus, 234 pesos to 264 pesos kada kilo. Sa gulay naman, ang sitaw ay 116 pesos kada kilo. Ang talong ay 118 ang kada kilo. Ang kamatis ay 119 pesos kada kilo. Ang lettuce ay 167 pesos to 199 pesos kada kilo. Ang patatas naman ay 132 pesos kada kilo. Sa spices naman, gaya ng bawang, 148 pesos to 355 pesos kada kilo. Ang pulang sibuyas ay 83 to 108 pesos kada kilo. Ang puting sibuyas ay 104 to 136 pesos kada kilo. At ang sili ay 178 kada kilo. At ang luya ay 147 to 175 pesos kada kilo. Sa ibang commodities natin, gaya ng sugar na pula or yung brown sugar, 7 to 2 pesos kada kilo. Ang itlog ay 8 pesos kada piraso. Depende din po yan sa laki, mga kasangbahayan, no? At ang ating cooking oil ay 100 pesos to 170 pesos kada litro. Sana ay magkasya ang budget nyo ngayong araw, mga kasangbahay. At dahil panahon na para magluto, ngayong umaga isang classic recipe na may Ilonggo twist ang susubukan nating iluto. Kaya tawagin na natin ang veteran chef na mag-guide sa atin today. Walang iba kundi si Chef Suani Arico. Good morning, Chef! Hello, good morning. Good morning, Miss Lily. Bati Good po morning, kayo. mga kasambahay. Ayan, good morning, Chef! At excited kami, Chef, kasi favorite ko ang iluluto niyo po today. Ah, talaga? Yes. Opo, sobrang favorite ko ang kaldereta. Pero ito, mga kasangbahay, hindi lang ito basta kaldereta dahil ito ay beef kaldereta ng Ilonggo. Chef, ano ba yung kaibahan ng kalderetang Ilonggo sa ibang kaldereta? Meron lang siyang konting twist. Oh, naku, kung ano yung twist na yan, Yes. abangan nyo, mga Okay. kasangbahay. Chef, sige po, ano po ang mga ingredients na kailangan natin this morning? Eto. Meron tayong garlic, onion, pickle release, Opo. paminta, patis, may bell pepper, tomato paste, green peas, laurel, gata, tsaka meron tayong liver spread, at meron tayong patatas, carrots, at tsaka beef. Yung beef. beef, actually, pinalambot ko na. Ay, siya. opo. Pero chef, sa mga ganitong uri ng luto, anong part ba ng beef yung pinakamasarap? Ito, kalitiran. Ah, kalitiran. Oo. So kapag gagawa yung mga kasangbahay natin, pwede nilang sabihin yun sa mga butcher, kalitiran. Yes, kalitiran. Oh, okay. Sige, chef, mag-start na tayo kasi excited na po ako. Okay. Ano po ba yung mga steps sa pagluluto ng kaldereta? Kasi favorite ko ang kaldereta. Kasi ang creamy niya, ang savory niya. Tulungan po kita, Sige. chef. Yun. Yun. Ayan, meron na ba yun, no? Ayan. Painitin muna natin. Sige po, chef. Chef, ito po ba, kailan niyo po natutunan? Matagal niyo na po bang niluluto ito? Yes po. Simula nung medyo natuto ako magluto. Oh, at may twist ito, mga kasangbahayan. Passion din yung pagluluto. Oo nga, chef. So, So, ibig madali sabihin po, matutunan. bata pa lang kayo, chef, yan ang talagang gusto niyong Siguro ginagawa. pag-graduate ko ng high school, Oh, medyo natuto na ako magluto. nahilig na po kayo magluto. Yes. Ngayon ito, mainit na, no? Lagyan na natin ng mantika. Apo. Yan. Ayan. So, mantika muna ang ating first step. Siyempre, Tapos, ipiprito ko muna to ang carrots at saka patatas. Okay.
Ganyan nga, chef, no? Karamihan, yung iba, inuuna muna nila yung gulay. Imbes na inihahalo na lang sa huli pampalambot. Ito kasi, mas maganda yung ipiprito muna para iwas panis din. Oh. Hindi siya panisin. Yun pala ang Yun. dahilan nun. Hindi siya madaling mapanis. Oo. Ngayon ko lang Sinutulo nalaman, siya. mga kasangwahay. After net, set aside muna natin itong Okay. ayun na lang tape na malaki. Sa pagkaprito, chef, ayan. Yan. Set aside natin. Ay, sorry. Ayan. Buhay pa kasi yung patatas natin, mga kasangwahay. Tumalon lang. Opo. Okay, Yun. set aside muna natin ang ating gulay. Ngayon, mag-ano na tayo ng sibuyas. Sibuyas. Next na natin yung onion. Ay, Garlic. garlic. Ayan. Yun. At ang ating favorite part na pagigisa dahil ang bango-bango. Oo. Ilalagay na natin itong beef. Beef. Kaya ko siya pinalambot na kasi baka Oo, Siyempre, matagal to matagal no, lumambot chef? yung Pero gaano po katagal ba, halimbawa yung mga kasambay natin magluluto po nito, gaano katagal po normally ang pagpapalambot ng baka? Kasi isa po sa akin nakatakot ko, chef, sa pagluluto ng mga beef na ulam. Kasi ayoko yung yung para siyang chewy, yung para po siyang bubble gum. Oo, Pero gaano po ba talaga katagal dapat pinapakuluan? usually, karamihan naman sa atin gumagamit ng pressure cooker. Diba? Opo. Kaya, pag mga ganito, mga 15 minutes lang. Na pressure cooker. Oo. Pero paano po pag walang pressure cooker? Ano na lang, siyempre kaldero, gagamitin Opo. natin, di ba? Opo, gaano Kaya po katagal? Usually, mga 1 hour. Oh. Ayun, ilalagay na natin yung pickle release. Pickled relish. Lagyan ko na ng patis, pampalasa. Paminta, Ito, halo-halo na lang tayo, mga kasangbahay. laurel. Tapos, mga Ang bango, naaamoy ko na. Chef, Tapos- ano nga po ulit itong kulay brown? pampalasa lang natin. Oh, okay Oo. po. Tapos, ito yung pinaka, gata. Gata. Para- Yan ang twist. Oo, natin. para creamy at saka malinamnam. Oo, yung gata. Uy, ang sarap niya, lalo pag nagmantika yung gata. Naku, Yan. marami na naman tayong mga Ilalagay kain na kanin. natin itong bell pepper, Bell pepper. at saka Green. green peas. Ngayon, ibabalik na natin si patatas Oh. at saka carrots. Ayan. Pero eto, Ayan. chef, bukod po sa kaldereta na ilonggo, ano pa po ang favorite niyo pong niluluto? Pinakbet. Pinakbet. Meron din po bang kaibahan ang pinakbet ng ilonggo sa ibang pinakbet? Halos same lang Same naman. lang, opo. Same lang. Nilalagyan namin ng ginamos kung tawagin. Oh, ano Pero po dito yun? sa Maynila, bagoong alamang. Okay. Sa amin naman ginamos. Ano po yung ginamos, chef? Ano din siya? Alamang din siya na parang dinurog. Binayo kung tawagin. Okay. Ayun. So, dito po kasi sa atin, buo-buo yung alamang ng bagoong. yes. So, yung ginamos po ay Pino siya? na siya. Pino. Oo, kasi nga, inaano siya dinudurog sa binabayo kung tawagin. Yun. Interesting. Yung pala yung kaibahan na. So, kung yung kaldereta ni Chef, merong gata, no? Yun yung kanyang twist sa, sa Ilonggong kaldereta. Yan, no? Dito sa pinakbet naman, ginamos naman yung ginagamit mo. Oh, yes. Naku, Chef, ang Ito ganda-ganda po ng color ng ating di ba? kaldereta. At favorite ko yan, for sure, maraming rice na naman tayo this morning. Bawal talaga mag-diet dito sa Good Morning, Kuya. At tanungin natin ang ating mga kasama dyan sa ating studio. No? Kayo ba? Gutom na ba kayo? Magda-diet ba kayo this morning?
Nako, gutom na kami. Actually, Silly, naalala ko ngayong kinain natin nung kasal ni Joshua eh. Ang sasarap kasi, ang galing, ang sarap ng mga food. Oo. Ayun. Ang sarap. Oo, naalala ko, nagutom talaga ako kasi nakikita ko rin nagluluto si Chef. Pero anyway, kapag mga na-aksidente ang alaga natin mga kasambahay, alam nyo ba ang unang dapat gawin? Bilang mga fur parents, syempre gusto natin naging ligtas at malusog ang ating mga alaga. Pero paano kung bigla silang na-aksidente, nalason, nasamid, o nawalan ng malay? Nangyayari pala yun, no? Pero sa oras ng emergency, bawat segundo ay mahalaga. Kaya, malaking tulong kung alam natin ang tamang first aid habang papunta pa lang tayo sa ating mga veterinaryo. Alamin natin ang tamang sagot kasama ang ating resident veterinarian mula sa Pet Partner Philippines, si Doc Gab. Good morning, Doc Gab. Welcome back to the Good morning show. ulit. Thank you so much. Doc Gab, please, greet our viewers po. Good morning po sa lahat ng mga pet parents natin. Again, thank you for having me. And maraming salamat din po sa mga nanonood kasi it means that you really wanted to learn and be better pet parents. True. O ngayon na, kasi alam natin sa mga tao, mayroong basic life support na first aid. Ano po ba yung mga first aid naman para sa ating mga pets? Unahin natin ang definition ng first aid. Sa mga pet parents po natin, ang first aid ay hindi alternative sa veterinary treatment. Okay. Ang ibig sabihin lang nito, ito yung mga pwede nating gawin on the process ng pagdadala natin ng mga pets natin sa veterinary clinic. So maraming pwedeng gawin depende sa sitwasyon na nandoon yung ating pets. So it varies from possible physical injuries to ingestion or toxication to several shock and trauma. So maraming pwedeng gawin na pwedeng pag-usapan ngayon when it comes to first aid. Yun. Pero curious po ko, nagsi-CPR din ba sa kanila? Meron din tayong tinatawag na CPR at saka Heimlich maneuver lalo na kapag may mga ingestion sila ng mga bagay na bumaras ka ng lalamunan. Tandaan po natin when we say first aid, ang focus diyan tatlo eh. Airway, daluyan ng hangin, breathing o paghinga nila, and circulation o yung daloy ng dugo or even bleeding. So ano po yung mga sitwasyon, Doc, na maituturing natin na pet emergency na dapat talaga alam natin yung gagawin natin na may alam tayo sa first aid pagdating sa mga pets na? Okay. Medyo madami to. Pero nung ako ay nagsasalita sa mga pet parents about the first aid, kasi this is not my first time to discuss about first aid sa mga pet parent, meron akong acronym na medyo nakakatawa at madaling matandaan. BS or Bachelor of Science in Tall, Dark, and Foggy. Talaga? BS? BDP. So ano ibig sabihin ng ibig sabihin ng acronym na to? When we say B, ito yung mga bleeding, possible dito ng mga breathing difficulty. So doon papasok yung mga emergency. Pangalawa ng S, ito yung mga shock. Stroke, heat stroke. Ito din yung mga possible na mga trauma. Pag sanawag naman yung T, physical trauma to, nasagasaan, nalaglag, na possible mukhang okay yung pet pero may internal bleeding pala. Okay. Yun yung T. Ngayon, when say D, ito naman yung difficult to labor. Kapag nanganganak yung pet mo, tapos medyo matagal na at hirap ng huminga or kadalasan hindi na mailabas yung puppy or kitten, emergency din to. And din yun namang P, ito yung mga poisoning, intoxication na tinatawag. So, Bachelor of Science in Tall, Dark, and Foggy. You could remember that para alam natin. Kung nag-fall sa mga to, yung mga conditions ng pet mo, most likely, emergency yan. Na-curious po ko dun sa panganganak ng mga pets. Gaano katagal natin na dapat makita na nahihirapan sila? Or, kasi normally, mahirap po talaga yung paglabas ng mga anak Pets. nila. Paano po natin masasabi na kailangan na talaga siya ring dalhin sa vet? Okay. Depende ito sa kung ilan yung puppies or kitten na ilalabas. Pangalawa, ilan din yung tinatawag natin na inertia nung energy na nilalabas ng mami. Kasi may mga oras tayong interval, usually 30 minutes to 1 to 2 hours lang yan, na matatapos na yung every panganganak. Kadalasan, physically, makita ninyo kapag pagod ng umire yung mga nanay ng mga dogs and cats. Minsan nagkakaroon din dito ng sudden na paninigas ng katawan kasi may tinatawag tayong pagkababa ng vitamin D na siyang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng eclampsia o yung paninigas din ng mga dede nila. So yung mga ganitong signs physically, pwede nyo masabi na ito ay mga emergency na. Pero ano naman po yung ginagawa? Kunyari, umpisa pa natin sa BS, di ba? B. Ano po ba yung first aid for bleeding instances? Okay. Sige. Sa mga bleeding instances, tandaan po natin, linawin muna natin ano ba yung nag-cause ng bleeding. Okay. Kapag ang bleeding is caused ng medyo maduming bagay o chemical na nakahiwa, we can wash it with water initially. Pag naman clean cut tapos overflowing ng talagang dugo, pinakamadalas na maling ginagawa ng fur parent is nilalagyan nila ng abo, ng polvo para tumigil yung pagdurugo. Sa tao kasi nilalagyan ng abo dati. Ngayon, ginagawa din nila sa pets yun, delikado. So, ang dapat gawin natin, lagyan natin siya ng pressure, gasa or damit.
And common din ginagawa ng fur parents, silip sila sa sugat. Binubuksan na Kung tumitigil na magdugo. Tandaan po natin, pressure is very important para sa clotting. So let the pressure na nandun, and then kung sakaling sobrang daming pagdurugo at medyo kita nyo na sa labas yung dugo sa gasa, patungan nyo ulit ng panibagong pressure. Madalas, ang ibang fur parents, nilalagyan ng tourniquet. Lalo na kung hindi po kayo marunong sa tourniquet or pag-i-impede ng pagdurugo, huwag nyong gagawin kasi baka magkaroon ng nerve damage. Okay. So enough na yung gasan lang. Gasa mo na pressure To stop while the bleeding traveling. lang. Exactly. At hindi ito yung kumbaga hindi ito yung gagawin natin. Kailangan isugod pa rin Dalin natin. pa rin, yes. Kasi may mga bleeding na kailangan palitan ng dugo eh. Ay, okay. Kasi baka masyado marami. So after ng B, yung S na po, Yung shock, Shock. heat stress or heat stroke, no? Sa mga heat stress, heat stroke natin, may tinatawag tayong active cooling. Kapag po merong heat stroke na, sign kasi nito yung mga panting, yung sobrang paglalabas ng dila ng mga pets. Kasi wala silang perspiration eh. Ang ginagawa nila sa kanilang dila sila naglalabas ng init, kadalasan yung mga to meron na ring mga seizure, mayroon na mga stroke, yung iba nagkakaroon na ng pagdudumi. Sign din to ng talagang sobrang heat stress. Natandaan po natin, ang normal temperature ng pet is from 37.5 to 39 sa dog and 38.2 to 39 sa cats natin. Pag sumobra dito, 40 kadalasan, sign na to ng heat stress to heat stroke. Okay. Ang dapat gawin is active cooling. Kumuha tayo ng malamig na tubig, lagyan yung body yung katawan niya ng malamig na tubig, and overall dapat malamig yung circulation ng hangin while traveling to the clinic or to the vet. Hindi po obligado na malamig na malamig. Okay na yung active cooling ng katawan and huwag niyo pong i-cover ng towel. Kasi na minsan naiipon yung init doon sa balat or sa balahibo nila. Eh, yung iba pinapaliguan naman, Dok. Okay, lang ba yun? Active cooling pa rin Paliguan. yun. Okay. Mahalaga is idalhin pa rin sa clinic kasi hindi lang porket lumamig yung katawan is okay na. Minsan, meron pa rin yan na problem dun sa kanyang fluid na kailangan palitan sa clinic. Pag-usapan naman natin, Doc, yung choking, Doc. Paano naman po yun? Sa choking or dun sa mga instances na yung mga pet natin, kasi lalo yan sa mga dog, sobrang dalas dito sa dog. Kasi may mga breed na madalas kumain ng gamit, tsinelas, mga objects, no? Tandaan muna natin, is it really choking? May mga chance kasi lalo na sa cats na may mga hairball na Ay, oo sinusuka. nga eh. Normal lang to eh. Hindi tayo dapat magpanik. Ang dapat natin tandaan, kung meron na bang sign talaga ng difficulty in breathing or pagtatanggal ng object sa bibig, ito yung minsan yung paw nila, kinagamit nila para tanggalin yung something sa bibig. Pag lalaway, medyo severe na kapag medyo nagbo-blue na sila. Kasi yung oxygenation, ibig sabihin, napipigil na. Nagbo-blue sa part, Dok. Sa bibig. Minsan sa kanilang Ay, okay. gilagid, Okay, nakita okay, ninyo, wala na silang circulation ng Okay. hangin. So anong dapat gawin? Una, may tinatawag tayo yung finger sweeping. Tatanggalin mo yung nakikita mo sa bibig na pwedeng nakabara. Okay. Pero madalas po, maging maingat tayo dito. Possible kasing maitulak mo pa sa loob yung nakabara. Pangalawa, pwede din tayo ditong mag-command na tawag natin na pressure blow. Kapag talagang merong na-ingest, yung pet natin kung nakaupo siya dito, for example, pwede nating suportahan sa ilalim sa kanyang chest area and itulak sa gawing batok para sumuka. Kadalasan, tinataas yung paa para dire-diretso. Kapag medyo severe na talaga, na medyo maraming nakabara, ginagawa na yung Heimlich type maneuver. Yung niyayakap yung dog and pinipress sa ilalim ng chest para umangat at sumuka. So yun yung mga choking instances. Tandaan po natin kapag nakakita tayo ng bagay, mahalagang tanggalin lang yung nakikita natin Kung kaya, ng mata. oo. Hindi yung buo kasi baka pumasok. Parang sa tao din pala yun, Yes. yung Heimlich maneuver. Pero sa mga na heat stroke naman, Dok, kasi ito, hindi siya ganun ka-familiar din eh. Baka mamaya hindi natin namamalayan. Heat stroke na pala yung nangyayari sa aso natin or sa mga pusa natin. Paano natin ma-distinguish kung heat stroke na ba yung na-experience? Ang heat stroke at heat stress ay medyo magkamukha ito. Pero ang heat stress kasi meron pang compensatory mechanism o kaya pang habulin ng katawan yung kanyang init. No? Tandaan natin, ang heat stress ay tumataas yung temperatura pero kaya pa niyang mag-activity, ma-regulate. Kaya pa niyang maglabas ng init. Pag naman heat stroke na ito na yung hindi na gumagalaw yung pet. Talagang nandun na yung naapektuhan na yung consciousness, nagkakaroon na rin siya ng pagdusuka. So, by severity, yung heat stress nagiging heat stroke. And madalas dito, wala nang ganong activity yung dog. And kadalasan, tandaan po natin sa heat stroke, meron itong irreversible damage. Kapag sobrang init, naluluto ang protein sa utak at possible magkaroon ng permanent protein damage sa ulo na siyang possible maging cause din ng death. Okay. Time sensitive talaga yung mga ganitong bagay. So, nabanggit natin yung BST, yung D. Ano ba yung D? Yung difficulty labor and difficulty breathing, kasulad din yun ng choking. okay. Yung poisoning naman, Poisoning na. intoxication. Yes, ito yung feeling ko, practical to malaman ng ating mga kasambay kasi
minsan yung mga alaga nila nag-adventure sa bahay minsan. Mga side quest, Yes, diba? oo. Takbo doon. Kadalasan dito, so usually sa mga cats, hindi to ganong common problem. Kasi medyo smart sila. Kasi survival instinct. Yes, picky din silang kumain. Ang dogs kasi, may mga breed talaga na lahat pwedeng madilaan. Curious So in terms of intoxication, dapat tandaan, meron kasing mga common content sa social media na sinasabing painumin mo ng gatas, ng asukal, ng hilaw na itlog. Very delikado ito. Even activated charcoal na proven to be active in absorbing toxin, hindi po lahat ng sitwasyon pwede itong gamitin. Okay. Tandaan po natin na kapag meron intoxication, una niyong alamin, ano ba yung nainom o nakain ng pet ninyo na nagagamitin namin mga doktor para malaman yung antidote. Kasi may mga antidote naman tayong pwedeng gamitin, lalo na for example, sa mga pusa na naka-ingest nung rodenticide, pamatay ng daga, may vitamin K1 tayong pwedeng ibigay. Okay. Yung mga nakainom ng gamot ng tao na hindi naman dapat inumin kasi may mga gamot ang tao na minsan either accidentally na-ingest ng hayop or binibigay ng tao. Sobrang delikado. So, if you can do, just clean yung outside ng mouth surface para hindi magkaroon ng continuous exposure. Okay. Ilayo nyo sila dun sa toxin or any product na nag-cause ng intoxication and then bring the product to the vet clinic para malaman namin ibibigay. And don't force, tandaan po ninyo, huwag niyong piliting pasukahin ang pet ninyo kasi may mga substances na toxin na corrosive. Meaning nakakalusaw pa sila ng daluyan ng pagkain ng esophagus. Na pag pinilit ninyo, possible mas severe pa yung damage. Okay. Okay. So, Dok, kapag nagawa na tong mga first aid na ito, tapos nakita nila, ay, umokay na yung alaga ko, pwede bang hindi nadalhin sa vet? Yan ang pinakamaling pwedeng magawa ng isang pet parents. Bakit po? Kasi ang mga toxin na to may mga residue na pwedeng naiwan. May mga level kasi ang toxin na pwedeng may sintomas kapag ganitong kadaming amount. Pero yung ibang lower level na nandoon na hindi pa na-flash off, possible nandoon. May tinatawag tayo sa aming veterinary practice na gastric lavage. Ang gastric lavage, naka-general anesthesia po yung pet ninyo, wina-wash off namin lahat ng substances sa stomach. Kasi yung iba doon mukhang naging okay, pero once na nagkaroon ng contact sa ibang substances, nagre-react sila. So nagkakaroon naman ng stomach upset. Kaya dapat po, in any circumstance of ingestion, laging doktor ang magsasabi kung okay na yung pet. Even sa dugo po kasi nakikita namin kung may intoxication pa rin kahit mukhang normal yung pet. Pero may mga, paano po sa mga cases na hindi naman natin nakita or hindi alam ng owner kung ano ba talaga yung na-ingest niya na substance, ano po ba ang ginagawa naman natin sa veterinarian? Yan, pag ganyan ang sitwasyon natin, una namin sinusigurado is yung fluid inaayos namin. Kasi kapag may intoxication, kadalasan dyan nagkakaroon ng possible pagkasugat sa stomach, bleeding sa loob. So we balance the fluid plus we support oxygenation. And then as much as possible, kinukuha na namin sample sa loob ng tiyan yan para malaman ano ba talaga yung na-ingest ng pet. And by the level ng blood, through the blood test, malalaman namin ano ba yung effect ng toxin na to. Kasi may mga toxin na nakagrupo sila based on their symptoms. So, merong general medication for those things. So, pwede namin pa rin malaman without knowing yung toxin. Pero malaking bagay na alam agad sana namin dahil merong a prompt and direct antidote for some toxin. Para mas mabilis kasi iti-test nga naman, ang tagal lang. Pinatagal, baka mas mapamahal, mas Kailangan, delikado. yes. Yung And tandaan po urgency. natin, urgent, totoo yun. Ilang minuto, ilang segundo lang na hindi natin maampatan ng antidote or gamot, possible mamatay ang pet. Kailangan talaga handa tayo. And speaking of being prepared, ano ba ang dapat natin ihanda naman? Kasi kung sa mga tao, meron tayong basic first aid kit. Ano po yung mga laman naman ng first aid kit para sa ating mga pets? Almost wala naman itong pinagkaiba sa pang-alaga. May mga konting differences lang in terms of the object or gamit. Okay. Siyempre, sa hayop, kailangan natin ng muzzle or busal Ay, na hindi naman kailangan sa tao. Kasi ang mga pet, tandaan po natin, kahit gaano kabait yan, kapag nasaktan niyan, Oo nga possible yan ng mga gat as protection for themselves. So, kadalasan kasi sa mga first aid, yung mga injury, naglalagay tayo sa ating first aid kit ng mga bandages, mga blunt scissors, naglalagay din tayo dyan ng mga pantapal sa pagdurugo, mga gasa. Possible din mag-ready tayo sana ng thermometer, lalo na sa mga heat stroke, stress patients, gloves, yung ating mga lubricating gel, at higit sa lahat, maglagay po tayo kung meron mang maintenance medicine ang pet ninyo. At for example, naiwanan, wag naman sana, pero naiwanan nyo sa park or somewhere na meron siyang seizure episode pala at may gamot siya doon, yung mga medical box na to, minsan may laman din siyang information ng pet. Para malaman kung dadalhin man sa clinic yung pet o wala yung owner doon, alam na agad namin yung gagawin. Nakalagay po sa kanilang medical record or emergency card, name, recent weight, medical condition, plus the medication na tinitake niya. Parang sa tao may ganun din tayo, di ba? Nga eh. True. Pero ano
ano po yung pinakamahalagang paghahanda po na dapat gawin ng isang pet owner kapag may emergency? Ayan. Tandaan po natin sa lahat ng pet parents, pinakamahalaga in any emergency is emergency plan. Bago ang emergency, yan ang pinakamagandang paghahanda. Una, alamin po ninyo ang pinakamalapit na veterinary clinic sa inyong lugar. Paano pumunta in the fastest possible way? Contact number and operational hours. Tandaan po natin, hindi po treatment ang first aid. Ito yung paunang lunas. Pero kailangan pa rin dalhin sa clinic at seconds ang kalaban natin dito. Pangalawa, kailangan meron tayo laging daladalang card nila, emergency card nila, and meron tayong tao na alam kung paano i-transport yung pet. At pangatlo, dapat alam din natin, syempre, in terms of emergency, yung mga sinabi natin na bawal at hindi pwedeng gawin sa pagsusuka, sa bleeding, at sa mga possible intoxications. Yun, ang dami Knowledge nating is power natutunan. talaga. True. Wala akong alagang pet, pero parang, alam mo yun, kahit na wala akong alagang pet, pati ako natuto dito sa pag-usapan natin na in case, kung sa future naisipan ninyo mag-alaga mga kasambahay, alam po ninyo yung gagawin para Prepared maging na. responsableng pet owner tayo. Thank you so much po, Doc Gab! Always. Sa ibinahagi po ninyong napakahalagang impormasyon at sigurado po napakaraming nakapag-take note ng mga fur parents dito. Kaya mga kasambahay ha, ingatan at bantayan natin yung ating mga beloved companions dahil ang responsableng pet owner ang tunay na pet lover. Marami pa tayong mahalagang pag-uusapan mamaya kaya tutok lang dahil magbabalik kami. Nagbabalik ang Good Morning Kuya. Ang oras po natin ay 7:26 ng umaga at oras na para sa ating usapang pangkalusugan. Yes, may mga bata na ipinapanganak na may cleft lip at cleft palate o biyak sa labi at ngalangala. Bakit nga ba ito nangyayari at paano ba ito nakakaapekto sa paglaki ng isang bata? Alamin natin yan kasama ang ating favorite ENT doctor at head and neck surgeon, Dr. Hil Vicente. Good morning, Doc Hil. Healing Day, happy. Happy Healing Day, Doc. Welcome back po sa Good Morning Kuya. Please greet our viewers po. Yeah, good morning po sa lahat. Sana po tayo ay tuloy-tuloy ang pagkakaroon ng peaceful environment and also a very happy environment for all of you. And happy Healing Day always, always. Happy Healing. Happy Healing Day mga kasambahay. Pero Doc, ang ganda ng topic natin ngayon kasi Oo nga. marami tayong mga kasambahay, marami tayong mga kababayan na nakakaranas nito na may ganito. Pero pwede po ba namin malaman bakit ba nangyayari o nagkakaroon ng cleft palate at cleft lip? Kasi may mga nagsasabi, Doc, na mamana daw. May nagsasabi naman na may nangyari kasi sa mother during pregnancy. So ano po ba talaga ang totoo dito? So tama yun, ano? Pwedeng genetics, pwedeng namamana, pwedeng hereditary. So pag may history tayo ng ganitong may cleft lip o cleft palate, pwedeng mangyari ito sa future generation. So beware lang tayo. So we need to have a genetic counseling with somebody who can help you, give you how many % of the times na pwedeng mangyari ito sa ating pamilya. Pero Doc, ano po ba yung difference yan? Itong cleft palate and cleft lip. Yeah, ang cleft palate, nakikita natin dito, merong hiwa tayo dito sa lips natin, upper lips in particular. Pwedeng unilateral o pwedeng bilateral, no? Tulad ng nakikita natin. Ano? Yun ang cleft lip. Ang cleft palate kasi ngala-ngala, sa loob yun, sa loob ng ano. So, may butas dun sa loob ng ngala-ngala natin. Ano? So, medyo tago ang palate, ang nakikita kagad natin yung sa hiwa natin sa labas. Ano? So, usually, mas nakikitang, mas mabilis, iba na gusto nila, matapos kagad dito para mas pogi tayo tsaka hindi masyadong nakikita, nahalata. No? So, nire-repair kagad natin tong cleft lip natin. Ang cleft palate, medyo tago siguro, tsaka later on pa natin pwedeng i-repair yun. At that time na parang nagsisimula na tayong magsalita, so at the age of mga 18. Pero basically, yun ang nagiging basic difference ng cleft lip
versus cleft palate. Pero Dok, kanina nasabi niyo po, pwedeng namamana siya. Pero pwede rin po ba na bawa nagkaroon po ng trauma sa mother during pregnancy kaya nagkaroon din ng cleft Tama palate yun, and ano? cleft lip? So, pwedeng environmental at saka yung naging lifestyle ng ating mama, no, ng mother natin. Ang mother natin, pwedeng smoker siya, vape smoker siguro, kasama na rin yun, no? Pero siguro hindi pa masyadong marami yung ganong klaseng nakikita natin problema. So, pwedeng alcoholic, ano, pag masyadong inom ng inom, no, na sobra nating, na ano yun, pwedeng maging ganon ang naging problema nito, no? So, at the same time, so may mga exposure tayo dyan na pwede nating, na pwedeng magkaroon ng within sa ano natin, sa nanay natin, ano. So may mga dapat nating iwasan talaga dapat pag tayo ay buntis, no? Opo. Ano po ba yung mga effects, Doc, kapag yung isang pasyente po merong ganitong cleft lip and palate? Yeah. So may pagka na tayo, lumabas na tayo, siyempre meron dito, pwedeng magkakaroon difficulty of sucking, no? So, hindi siya masyadong nakakadede. So, ano nangyayari pag hindi siya masyadong nakakadede? Minsan, naiinis yun bata eh. Walang masip-sip. So, parati laging gutom. No? So, laging gutom. So, magkakaroon ng feeding problem. And because of this, siyempre, payat siya. Hindi siya masyadong nakaka-thrive. So, minsan, siyempre, malnourished pag ganun tayo. No? So, yun ang isang nagiging effect. Tapos, siyempre, pag laki niyan, sabi, pag hindi na nagawa yung palat natin, pwedeng magkaroon ng speech difficulty. No? So, yun ang isang, siyempre, parang ngongo. Yan ang sinasabi natin, parang may ngongo tayo. No? Siguro, ang pangatlong importante natin na hindi masyadong nakikita, no? Pagka merong ganito tayo, na may cleft palate in particular, nagkakaroon ng problema sa tenga. Kasi meron tayong tube, yung eustachian tube natin, sometimes, ito yung nagkukunik kasi sa lalamunan natin, dito sa natin, may muscle yan eh. May muscle yan, muscle hindi yung eustachian tube, yung muscle dito na very weak. Kaya, which is also responsible for the opening of the eustachian tube. Kaya pagka hindi ito masyadong magiging effective for closing, no? Nagkakaroon ng infection dito sa tenga natin. Kaya nagkakaroon ng ganitong klaseng problema. Of course, sa dental problem natin, no? So pwedeng mangingiwi-ngiwi yan because of this possibility. Siyempre, of course, pag ganito, siyempre, hindi maganda tignan. So later in your life, pwede naman nating ayusin yan, na para magyungiwi-ngiwi sa ngipin natin. Naku, hindi talaga biro yung pagkakaroon ng ganito, mga kasambahay. Dok, pwede ba, may possibility ba na ma-detect na natin na sa tiyan pa lang ng nanay na may cleft lip or palate yung kanilang mga anak? So katulad ng nakita kanina, may karoon ng ultrasound, no? So dito, pagka nakikita, may mga angulo. Lalo na yung mga malalaki na talaga, makikita yan, makikita talaga yan. What month yan, Dok, na visible na talaga? Hindi, pagka nakikita na, 4th month, nakikita na natin yan. Kaya maino na natin. Kasi may mukha na yun eh. May mukha na yun, makikita na. Kaya, bisa nakikita na nga natin, di ba, on the 4th, 5th month, nakakaroon na natin, alam natin kung babae, lalaki. So at the same time, ganoon din, kasi formed na yung mukha niya. Tapos if we concentrate on the lips, makikita natin yun. Siguro sa palat, medyo mahirap, pero pag natin, visualize, siguro pag good resolution, baka magawa na rin natin yung ma-identify na rin natin yan. Pero basically, sa cleft lip natin makikita yun through this ultrasound. Okay. And speaking of that, Doc, ano naman po yung care na ginagawa ng isa pong ENT doctor for cleft patients po? Siyempre, importante dito yung nanay dapat pagsasabihan natin kung anong dapat gawin. Basically, because of the problems sa lips natin, may feeding problem. So, pwedeng gumawa muna tayo ng paraan para mas maging less, more healthier siya pagka nagkaroon tayong pinapakain natin. So, pwedeng magpapa-drop lang muna, mga droppers. Hindi pwedeng kasi magdede. Kaya pwede nating gawin muna yung mga ganong procedure. In the meantime, na hindi pa siya naoperahan. Pero kaya as much as possible, within the first year of life, dapat naoperahan na yan para mas na natin dito. Lalo na, ngayon naman, yung sa palat naman, operation din ang kailangan. So, pag inooperahan din yan, para during the time na bago siya magsalita. And tayo nagsasalita, 1.5 years, no?
So 18 months, dapat na operahan na natin yan as much as possible. Otherwise, pwedeng magkakaroon ng, pwede pa rin humabol, pero magkakaroon ng konting hirap. No? Tapos may mga nakikita nga ako, matatanda na, merong rin problem. Tapos pwede pa rin operahan yun actually to lessen the effect of pagkangongo. Pero siyempre, kasama dito yung mga speech therapists, pwede tayo humingi tayo ng tulong doon, binibigyan sila ng mga exercises, para ganito ang mangyayari, para anong pwedeng gawin, para mas gumanda ang kanilang pagsasalita. Dok, anong tawag sa operation po na ito? Operation, yan, pag dito, tinatawag natin chyloplasty, kasi yan, C-H-E-I-L-O, plastic surgery yan eh. Oo, so dapat talaga, may mga iba-ibang mga technique para ito sarahan, may madali, may mabilis, may depende muna kung ano yung ating aim. So initially, ang ginagawa namin, pag may na-identify namin dito, para lang hindi lumaki ng lumaki, sinasara muna natin, pwedeng tinatahi muna ng ganyan, maski na isang lang. Tapos later on, pag medyo malakas na yung pasyente natin, so, preparado na natin to, ginagawa natin formal na surgery natin, tinatawag natin chyloplasty. Meron din tayong tinatawag doon sa lalamunan natin, palatoplasty. Palat. No? Tapos plastic reconstruction yung sa palat natin. Marami ring klaseng reconstructive kung paano natin nire-reconstruct yun. So, mas maganda kung talagang so you can refer, you can be you see a plastic surgeon, ENT specialist as well, para makita natin kung anong talagang best way to do it, So tapos yung nasa natin sa ating internet, meron naman tayong si Mr. Google can help us also show us sometimes kung ano talaga yung mga pwedeng gawin, Pero specifically, mas maganda kung talagang maoperahan as soon as possible at specific times, katulad nun sa cleft lip within the first year or 6 months dapat or 8 months. Tapos pagkatapos yung mga sa sa palat naman basta within 18 months. Pero Dok, kapag po ba, may risk po ba kapag medyo late na sila nagpa-surgery? May ganun po ba? May risk? Hindi, sabi ko nga, pwedeng mas matagal ang recovery ng speech niya, Pero eventually, pwede pa rin naman. Pero pag matanda na, nasanay ka na sa ganun, medyo mahirap na yun, Pero with the help of a speech therapist, pwede naman natin ma-recover din yun, Pero as much as possible, yung dapat within that specified period of time, sana maoperahan natin yung bata. Parang di sobrang hirap ng adjustment nila, Dok. Oo, Pero sobrang maliban hirap ng po sa operation, may other treatments pa po ba na pwedeng i-offer tayo dun sa mga kasangbahay natin na may cleft lip and palate? Yeah, siyempre, nabanggit ko kanina, yung natin, so we have to ask the help of the nutritionist, kasi may feeding problem talaga to so kailangan malaman natin what can we give, aside from that, what pwede natin mabigay ng mga solutions o mga liquids na pwedeng para mas gumanda sila, Of course, we have to refer the patient to a dentist or orthodontist kasi medyo ngiwi-ngiwi yan So, pwedeng tapos na dito, pero sira-sira naman yung ngipin. So, dapat ayusin natin yun. So, also, we have to make sure na talagang a developmental pediatrician should also be on board para matulungan natin siya para mas maganda ang development niya. Kasi siyempre, minsan hindi natin masasabi, pagtapos ng operasyon, hindi pala. Meron pa palang nakikita, lalo na sa tenga. So sabi ko, pagka may problema sa palat, pwede may problema rin sa tenga. So as much as possible, baka nakikita natin, may luga na yan dyan. So dapat paayos natin yung luga niya. Sa recovery, Dok, gaano kabilis naman after yung operation, yung recovery ng mga pasyente? Mabilis lang naman yun kasi naman yun bata naman sila, mabilis naman. Hindi pa nila na yan. Basta maganda lang yung pag-opera, hindi bubukas. Siyempre, minsan, pag talagang magalaw yun, gagalaw-galaw yun. Tapos ginagalaw-galaw pa nila, Tapos mas maganda talaga kung maganda yung operation, siyempre, mabilis lang naman yun. Tapos within, mabilis na mag-heal na yun. Tapos minsan, may mga yan, hindi halata Oh, yeah. Talaga, Pag mas bata. Mas bata pa. Tapos yung mga lalaki,
kung talagang may halata, pwede magbigote. Ay, oo nga, matatakpan ng kaunti. Tatakpan yun doon, no? Pero, Saka ngayon, mahilig tayo sa siyempre, may mga mask na talagang nahihiya tayo may mask naman yan, uso naman yan, di ba? oo, nakamas. Pero Doc, yung may mga ano po ba, may mga ganito, yung cleft lip and palate, lifetime management na po ba to? Oo, siyempre, kasi lalo na pag talagang, hindi pa, siyempre kasi the face is what we present to the people eh. So, sometimes, siyempre, nag-ano ka, minsan meron pang ilong pa yan, ano? May second part pa tayong ginagawa, minsan apektado talaga dito. So, at a later period of time, mag-itisip siya, parang gusto kong paayos yung ilong ko because of this one. No? So, pwede natin magkaroon ng secondary repair, especially of the nose. Sometimes, hindi naman lifetime. Pagka satisfied ka na sa mukha mo, edi okay ka na. So, satisfaction is subjective lang. Pero pwedeng konting dito, ayos naman. So, pag satisfied ka na, pag emotionally stable ka na. Kasi yan, prone to prone to bullying. Merong yan. So, siyempre, magkakaroon ng inferiority complex. And this inferiority complex can be a big factor. Lalo na pag pumupunta na siya sa pag-aaral, naaaral, tapos alam mo naman, bullying ngayon is a very big factor. No? So as much as possible, dapat talaga natin bantayan yung bata natin, lalo yung ganyan. And of course, the teachers and the parents should always be aware of this. Siyempre, lalo na pag hindi pa masyado silang mentally stable, a psychiatrist can help all throughout the times para maging aware sila na ganitong sa ganitong situation nito, they are prone to having emotional instability, mental stress pa rin yan, siyempre, in the environment because he's subjected to bullying, to teasing, no? So, pag hindi ka sanay dyan, pwedeng magkakaroon ka ng mental stress as well. Pero, Doc, kahit minsan kasi gusto rin naman ng magulang talaga ipa-opera agad yung anak nila kaso walang pera. Meron po ba tayong mga institutions Meron na pwede naman, silang marami tayong mga foundation, institution na pwedeng magkaroon ng ganito. So, lumapit lang kayo. And then, also, we, ENT specialists, mga plastic surgeons, and all those involved in some foundation, pumupunta yun, umiikot yun. Nagkakaroon ng medical mission every now and then. Ano? So, we go as far-flung areas. No? So, lately, we went to Mindoro, so ganun kami. Marami rin kami nakitang ganun na mga may problem nito. Rest be assured that libre yan, libre. Marami talagang and there are foundations na talagang tumutulong dito, no? Mga Operation Smile, mga ganito, na pwede nating malapitan. And of course, pag pumunta tayo sa mga government hospitals, they will be able to help you as well, no? Jose Reyes can help you, yung mga PGH of course, and the big hospitals. May mga government hospitals tayo which will be able to help you in managing these cases. Ayun naman Free. Minsan libre yan, ha? So, Yung mga foundation Ganda naman pala. pala, Meron oo, naman na sumusuporta sa Yeah. ganyan. Oh, pero Doc, curious ako, sa ano po ba? Anong may age po ba na dapat kailangan i-refer na sa speech therapist? speech Ano po ba yung therapist. magandang? Basta pagkatapos ng... Hindi. Yeah, as much as possible. Pag nakakapagsalita ka na, dapat bigyan mo agad ng, Doon na kaagad. ng speech therapist. Para, siyempre, hindi agad-agad yun magiging perfect eh. So, hindi katulad natin, perfect tayo pag nagsasalita. Pero siyempre, meron pa yan. Ano? So, as much as possible, lalo na minsan, baka hindi pa masyadong magandang operation, hindi pa kumpleto. Sometimes, this may need several surgeries. So, pwedeng isa, dalawa. No? Pero sana kung tapos na kaagad, tapos pwede na natin simulan ng ating speech therapy. Ayun. At sa ganyan pong mga edad talaga, Doc, talagang napaka-importante na kasama natin yung mga magulang at talagang tutok din sila dun sa progress nung kalagayan ng kanilang mga anak. Pero this time, Doc, ano naman po yung advice nyo dun sa mga parents natin na may anak na may cleft condition? Yeah. Importante. Siyempre, you are depressed. Bakit ako nagkaroon ng ganitong anak? Siyempre, di ba? So, kailangan din nila ng psychiatric or at help no? Mismo yung parents. Ba't ako nagkaganito? So, siyempre, parang hirap sa kanya, stress sa kanya yun. Papakita mo sa akala nila maganda yung mo, no? Pero yung pala may ano dito. Kaya as much as possible. Yeah. So parang
parang hirap din sa kanilang kalooban yun. No? Pero as much as possible, kung talagang meron na tayong at pagkakataon, punta tayo sa ospital para mapakita natin kung ano yung pwedeng gawin natin sa kanya. So, as much as possible, as early as possible, pagka-ready na yung bata, pwede na natin siyang operahan. Pag sinabing ready ang bata, siyempre complete yung maganda yung hemoglobin niya o blood pictures, no? Tapos medyo malaki-laki na siya para yung stress of operation, no? So tapos noon medyo kailangan natin talaga ng as early as possible. Number 2 siguro yung mga parents natin should be aware as he grows old, no? Or she grows old, he or she grows old, na siyempre may peklat pa rin yan eh. Kaya dapat talaga alalayan natin sila. They may not appear to be inferior, may inferiority complex, pero kaya kailangan natin let us look into the matter talaga. No? Sometimes meron talagang tendency talaga yung mga natin, minsan nagtatago. Kumusta? Ayaw lang malaman ng mga tao na kaya magkakaroon ng tendency na hindi siya masyadong nagre-recluse siya, no? Hindi siya nagpapakita sa mga mundo, hindi nahihiya kasi sa kanilang ganitong kondisyon. Tsaka maski na naoperahan sila, minsan yung salita nila may diferensya pa rin, kaya speech therapist. Tapos pag yun dito nakikita yung scar, no? So pwede pa rin maging source of insecurity, source of inferiority, and of course source of bullying, no? Mayroong na yan. So, sa mga magulang, kayo dapat ang mag-suporta sa kanila. But don't get despaired. Pero meron tayong mga foundation na pwedeng tumulong dito, mga government hospitals, no? Na pwedeng, maski na individual na mga doktor, no? Has a good heart to help you to be at any point of time. Kami mga ENT specialist, train kami sa ganyan na maluwag ang aming mga puso at aming mga open ang aming services for all of you. So don't be despair. Napaka-importante po Regardless po. talaga ng guidance din ng mga parents, ng mga guardians po, ng mga ganito nating mga patients na yung may mga cleft lip and palate. And with that, Doc, baka may gusto po kayong i-greet and i-promote po. Sige po, go ahead po. Okay. Thank you. So, ngayon kasi pupunta ako mamaya ngayon sa Rotary Club, Club, meron kami sa West Crame. So we will be doing hearing naman to sa hearing. Hearing, oh. So we will be giving hearing aids, no, care of Starkey. So it's the Rotary Club of Makati Sobel, where I am a member, no. So usually, binabati ko kayo, pupunta ako dyan, huwag mong mag-alala. No? So, nandun ako hanggang mamaya. So, to look into the ears, siyempre, kasi minsan may mga tutuloy rin yan. And this is also a source of bullying. Kasi, bakit bingi ako? Pinag-usapan natin ng minsan, siyempre, ba't ganitong pasyente? Tapos, siyempre, nakikita niya can be a source of bullying. Bullying is a big term right now, Yeah. So, kaya hindi natin masasabi kung kailan talaga yan. So, I will look into their ears, I will look into their nose as well para makita natin kung anong pwede nating magawa sa kanya. So, I'll be there. So, and hopefully, I will be of service to you with my whatever small things I can do for you. So, thank you very much. You can, you can call me at any time. These are my numbers. These are my social media Follow niyo na si platform. Doc. Yeah. Oo. Dami kayong matututunan sa mga contents ni Doc Social Kiel. media. Kaya follow niyo na rin siya sa kanyang social media accounts. Maraming pong salamat, Thank you. Doc Kiel Vicente, sa pagbisita. Siyempre, Happy sa healing day. pag-share po ng medical advice tungkol sa cleft lip and palate. We need more of someone like you, Doc. Thank you. Ayun, maraming salamat po ulit, Doc Kiel Vicente. At eto naman, para naman sa ating masarap at nakakabusog na almusal. Punta muna tayo sa kusina. Take it away, Celine.
Eto na, excited na kaming kumain dito ng ating beef caldereta with Ilonggo twist. At ito, magpe-plate na si Chef Swanee ng ating finished product for today. So, lalagyan lang natin ng mga patatas at carrots. O, di ba, ang ganda ng color. Ito talaga yung gusto kong color ng caldereta. Okay. At saka ang bango mga kasangbahay kung naaamoy nyo. Parang gusto nyo ng mainit na kanin agad. Uy, ang ganda. Wow! Okay. Yay! At neto na po ang ating beef caldereta ng Ilonggo. Yay! Ayan, Chef. At bukod po sa ating ipin-repair na dish for today, nakita namin meron pa kayong ibang mga inihanda. Ano Yes. po ba to, Chef? Fish fillet with tartar sauce. Ito na yung ating specialty na beef caldereta, pork barbecue. Ito yung pinakbet. Ay, Okay. Chef, ito yung pinakbet na may ginamos. Ginamos, yes. Nako, healthy ang ating umaga ngayon talaga dito sa Good Morning Kuya. At sana kayo rin, healthy ang breakfast nyo at lunch at dinner na rin for today. Ito, Chef, sa mga kasangbahay po natin na gusto pong matikman po ang luto ninyo, saan po ba kayo pwedeng makontak? Sa Swanee's Catering, located at Greater Lagro, Quezon City. Ayan. Yay! Tsaka maraming salamat kay Chef Vicente Libay, CEO ng Culinary Chef Tag Philippines Incorporated. Yay! Shout out kay Chef Drew ng Misamis Oriental, Mindoro. Good morning po! Good morning, Mr. Thank you for the support. At shout out din po sa mga beans natin ni Chef Swanee. At sana nag-enjoy kayo sa recipe natin for today. Kaya sa mga kasama natin dyan, back to you. Okay, isang Back tray to na yan, us. nakikita ko na. Nakikita ko na yung dami. isang Anong, tray. anong una mong titikman? Yun, yung left to right. left. Lahat basically. Oo naman, di lahat na lang, no? Okay naman, meron tayong panawagan. Meron panawagan pala ang National Resource and Logistic Management Bureau ng Department of Social Welfare and Development o NRLMB DSWD. Kailangan kasi nila ng volunteers sa pagre-repack at pag-aayos ng family food packs and relief supplies para sa ating mga kababayan na mga biktima ng mga nagdaang kalamidad. Para sa mga interesadong makiisa, ang morning shift ay mula 8 a.m. hanggang 12 noon at ang afternoon shift naman ay mula 1 p.m. hanggang 5 p.m. Ang location naman ng repacking ay nasa NROC Warehouse LDRC sa Chapel Road, Barangay 195 sa Pasay City. Para sa mga katanungan, maaari niyong kontakin si Ms. Shara L. Lee sa number na 0927-992-0759 o si Mr. Vincent Z. Cabaluna sa 0969-179-5117. Maaari rin kayong magpadala ng mensahe sa email na volunteer.nrlmb@dswd.gov.ph. Sa mga nais na makatulong, mag-register lang sa link na makikita sa kanilang Facebook page na @dswd.nrlmb o scan ang QR code na naka-flash sa inyong screens. Yan. Na-try nyo na ba yan? Mag-volunteer sa DSWD? Nakalimutan ko lang kung anong calamity nangyari nung... Bagyo gano'n. Oo. Tapos nag-repa kami dyan. Ang saya rin sa pakiramdam na makatulong tayo sa ganyan, sa pagre-repa. Tama, kaya sa mga volunteers dyan, sama na po kayo dyan. Ano. At with that, ito naman, Mobile Dental and Optical Clinics naman, yung mga schedules natin, July 23, 2026. Ang atin pong Unit 2 ay nasa Barangay Kapitan Pepe, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Ang unit number 3 ay nasa Purok Orange River Park Subdivision, Poblacion, Kidapawan City, North, Cotabato. Ang unit number 4 naman po ay nasa Barangay San Roque, Zamboanga City. At ang unit number 6 ay nasa Masid Lacon, Barangay Look, Panglao, Bohol. At meron din po tayong upcoming schedule. Bukas po, July 24, Friday, ang Unit 5 po natin ay nasa Villa Anita Resort, Sitio Gripo, Barangay Dolores, Dumalag, Capiz. Kaya abangan nyo po yan. At bukod dyan, meron tayong mga diagnostic center and charity centers. Ito po ang schedule ng MCGI Diagnostic Center sa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Ang registration time po from Monday to Thursday ay 10 a.m. to 12 p.m. Pero pag Friday po ay 5 a.m. to 9 a.m.
Open din po ang MCGI Charity Center, Valenzuela City, nasa number 22 T. Serrano Street, Marulas, Valenzuela City. Every Monday din po yan. Ang registration time ay 5 a.m. to 9 a.m. At meron din po tayo sa MCGI Charity Center sa Parañaque City. Yan po ay nasa 4th floor, 88 Square Mall, Barangay San Dionisio, Parañaque City. Open po sila every Tuesday. Ang registration time ay from 5 a.m. to 9 a.m. Meron din po tayong MCGI Charity Center sa Quezon City. Nasa number 35, Reliance Barangay Nagkaisang Nayon, Quezon City. Bukas po sila every Wednesday. Ang registration time po natin dyan is from 5 a.m. to 9 a.m. Ang MCGI Charity Center sa Davao del Norte naman, nasa Acaso Compound, Barangay Apocon, Tagum City, Davao del Norte. Ang registration time ay 6 a.m. to 11 a.m. At ang ating MCGI Clinic, located at number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City, bukas po every Friday. Ang registration time ay 5 a.m. to 9 a.m. See you there tomorrow, God willing. You guys, at ito naman, para naman updated kayo sa ating mga good news at inspiring features, huwag kalimutang mag-follow and subscribe sa UNTV News and Rescue at Good Morning Kuya official social media pages. With that, ako naman magigreet ako guys. Good morning sa aking mga pamangkin. Si Sam birthday ngayon. Good morning, Ayan, Sam. happy birthday na. Birthday! Patayin mo rin yung future mo. Ano na naman? Wag muna, huwag kang ganyan. Ay, di ba? Masyado mo ako pinipressure. Kasi kanina, nag-uusap tayo dito sa amin. May ano, about may classic. Oh, advance tayo mag-isip. Yung future na sa... Ay, nasa school. Hindi, may pasok. College. Oo. Talaga, ayun talaga. Sige na, good morning. Pinagpapawisan. Nagkakabahan. Kaya nga, kayo talaga, nami-pressure kayo. Kaya lang tayo. Good morning. Eto, good morning, Kuya. Would like to thank EO Executive Optical for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes. Good morning sa aking Mamsi. Alam po sa director, hindi po akong babati May pinaplano tong mga to. Bakit di ka pa bati? Ang bala sa'yo, nakita mo, may 4 na minuto pa tayo. 4 na minuto para kay Tini Balanon. O bati, pinapabati mo yung future ni Ian, batiin mo yung pass mo. Gusto mo sa akin future na ikaw. Wait lang, basta ang alam ko, keep safe. Keep safe. Uy, sinasagot! Ang dami, hindi mo na maalala. Kuya, oh. Oh, kuya, oh, ang dami, oh. Dr. Auseno. Kuya, namumula kuya, oh. Mas mapula pa. Wala. Oh. Mas mapula pa sa damit niya, eh. Marami, hindi niya na nakaalala. Blasyo. Hindi na maalala. Ikaw talaga, ha? Kala mo, ha. Nakaganti na, yes. Okay na. Okay na. Okay Ang ginawa mo, galing. Josh. O Daya, may kakampi. Bukas Siyempre. pa. Nagbanta. Ayan, pati natin si Doc Jack Mendoza of J Dental Clinic. They provide cosmetic, orthodontics, and general dentistry. J Dental Clinic will help you achieve your healthiest and most beautiful smile. For inquiries, visit our Facebook, Instagram page, or punta na kayo sa clinic at 161 Union 1 3rd Floor, Bansanan Street, Veterans Village, Quezon City. Contact number is 0973-125-742. At binabati ko rin si Mama. Ma, happy birthday! Dahil dyan, Ay, wala lang. happy birthday! Dahil dyan, Dahil dyan, si Cheche, keep safe. keep safe. Happy birthday mo. Pagbati sa inyo lahat mga kasambahay mula kay Tini, ang inyong binibini. Mag-ingat kayong lahat, pati sa mga future. Future natin. Natin. Oo. Pero wala ka pa namang... Wala. Wala pa nga ako sinasabi kung ano eh. Wala nga eh. Parang galing sa ilong. Wala namang Wala pa namang... Mag-init. 16 tayo. Hot seat ka. Kuya. Dahil dyan, may 2 minuto pa para magpaliwanag ka. So wala pa nga. Wala nga eh. Halay na. Ganyan kayo ngayon.
Abangan nyo sa Oo August nga. 3. Oh, galingan nyo. Bumabawi kayo kasi konti na lang nalalabing panahon. Nakakaganyan kayo. Kuya, good morning. Good morning! Sana ay marami kayong tawa at natutunan sa ating special features ngayong araw. Samahan niyo ulit kami bukas para sa isa namang inspiring morning dahil mas masaya ang umaga dito sa Good Morning, Kuya!